Yung 1 kilong giniling mo, ganito na po karami yung iyong magagawa. Bukod sa mag-e-enjoy na yung iyong buong pamilya, pwedeng-pwede pa pong gawing pang negosyo. Naghahanap ka ba ng siomai recipe na hahanay sa lasa at sarap ng mga sikat na brands? Yung bukod sa quality na hindi pa basta-basta humihiwala yung balat sa pinakalaman, tara po at gagawa tayo ngayon ng pork and Japanese siomai. Sa isang mixing bowl, pagsamasamahin lang po natin lahat ng ating mga sangkap. Ang ginagawa ko po dito po sa ating pork giniling, after ko po itong malinisan, nilalagay ko po ito sa isang malinis na towel, then hinahayaan ko po talaga itong madry mabuti. Para po sa ating mga dry na pampalasa, maglalagay po tayo rito ng asukal, onion powder, garlic powder, asin at paminta. Ang buo at kumpletong listahan po ng ating mga sangkap ay makikita nyo po sa ating description box, ganun na rin po sa bandang dulo nitong ating video. Hanggang saan po kaya umaabot itong ating mga recipe? Please comment down below nang sa susunod po nating video, mapasalamatan ko naman po kayo. Maglalagay rin po tayo rito ng cornstarch, then after po natin itong mamix mabuti, ilalagay na po natin yung ating mga wet ingredients. Mamaya po, ipapakita ko rin sa inyo kung paano nyo po ito ipapak nang sa ganon kung gusto nyo po itong ibenta ng mga ready to cook or ready to steam na, pwede rin po. Pinagsama-sama ko na po yung ating mga wet ingredients, yung ating oyster sauce, soy sauce, liquid seasoning at sesame oil. Yung sesame oil po, nabibili po ito sa mga palengke, grocery stores, and supermarket. Huwag nyo po itong i-disregard dahil isa po ito sa magbibigay ng authentic na lasa at sarap dito po sa ating siomai. After pong ma-absorb lahat ng ating mga wet ingredients, maglalagay na po tayo ng mas nagpapa-healthy naman po dito na gulay, yung ating ginadgad na carrots, at yung ating hiniwa ng medyo maliliit lang po ng dahon ng sibuyas. Then, i-mix na po natin itong mabuti. Much better pa rin po talaga kung kamay yung gagamitin nating panghalo. Nang sa ganon, bukod sa mas halong-halo na ito, ramdam po natin yung pinaka-texture nito. Pahingi nga rin po pala ng komento ninyo dahil dito po marami po yung nagtatalo kung dapat po bang hugasan or hindi yung binibili nating pork giniling. Kayo po ba? Nasa 1 tablespoon lang po yung bawat laman ng ating siomai. Kung gusto niyo naman po itong timbangin, 20 grams naman po. At ganito lang po yung technique para naman po yung pinaka-wrapper ng inyong siomai, kahit po ito ay maluto na o habang inyong kinakain, hindi po basta-bastang humihiwalay sa pinakalaman. Para naman po dito sa ating Japanese siomai, same mixture lang din po yung ating gagamitin. Pero yung pinaka-wrapper po natin, gagamit po tayo ng seaweeds. I-cut nyo lang po ng kagaya ng laki ng wrapper ng ating pork siomai. Then same lang po ng technique sa pagbabalot. Maghihiwa naman po tayo rito ng ating crab stick at maglalagay po tayo sa pinakaibabaw. Sa 1 kilong pork giniling po natin, ganito na karami yung ating nagawa. Kung gusto niyo po itong ibenta ng luto, i-steam niyo po ito ng 15 minutes over high heat. At kung gusto niyo naman pong ibenta ito ng ready to cook or ready to steam, i-steam niyo naman po ito ng 5 minutes. Still, high heat pa rin po yung lakas ng apoy. Makalipas po ang 5 minuto, ganito na po yung ating siomai. Palamigin nyo po ito ng husto as in wala na po talaga kayong mararamdamang init bago nyo po ito ibalot. Sa pinaka-packaging po natin, pwede po kayong gumamit ng mga microwavable tubs. Pero kung gusto nyo po yung sealed na sealed talaga, katulad po ng aking ginawa, ganito lang po yung inyong gagawin. Sa mga online stores po, available po yung mga ganitong vacuum sealer bags. Bali, ang binibili ko po yung nakarolyo para naman po makakat ko to sa laki na gusto ko. 5 meters po ito, nasa 360 pesos po ang isa. At kitang-kita nyo rin po yung ating mga siomai, intact na intact po talaga yung pinaka-wrapper dun po sa pinakalaman.
Yung ganitong vacuum sealing machine naman po, nabibili rin po sa mga online stores. Medyo matagal na po ito sa akin at working pa. Nabili ko naman po ito ng 499 pesos. Bali, dalawa po yung function nito. Yung isa po kung gusto niyo lang pong ma-sealed yung pinaka-plastic at yung isa naman po kung gusto niyo ma-vacuum sealed. Actually, kahit hindi mo talaga ito hawakan, masisealed po ito. Pero ewan ko ba, tuwing nagsisealed ako, hinahawakan ko ito. Feeling ko po kasi mas masisealed itong mabuti once na hinahawakan ko po. After po natin itong ma-sealed mabuti, pwede po natin itong ilagay sa ating mga freezer. Then tatagal po ito ng ilang buwan basta po ma-freeze pong mabuti. Then kung tatanungin nyo po kung bakit kailangan pong i-pre-steam muna natin bago po natin ito i-pack at i-freeze, yan po ay nakakatulong para mas mapatagal po natin yung pinaka-lifespan ng ating siomai. At kung sakaling bibilihin po ito, hindi po agad-agad makakauwi sa kanilang bahay. Medyo matotow na po yung ating siomai. May buhay pa po ito at hindi po basta-basta masisira. Dito po sa ating recipe, nakagawa po tayo ng 77 pieces. Pero ang nabalot ko lang po ay 5 piraso na tig 12 pieces ang isa. Yan po ay dahil niluto po natin yung iba. And charan! Heto na po yung ating pork and Japanese siomai na talaga naman pong napakasaya dito sa aming bahay dahil isa po ito sa pinakapaborito namin. At tuwing nagluluto ako, talaga naman pong pinagkakaguluhan. Hindi naman po sa pagbubuhat ng sariling bangko, napakasarap po talaga nitong ating siomai recipe. Sana po ay subukan nyo na nang sa ganon mapatunayan ko naman po ito sa inyo. Per pack nga po pala, 12 pieces po yung laman. Yung ating pork siomai, ibinibenta ko po ng 150 pesos. Yung ating Japanese siomai naman po, ibinibenta ko naman po ng 180 pesos. Yung lasa at pagkakagawa, quality naman po talaga. Kung may mga requested recipe nga po pala kayo, huwag kayong mahihiyang isulat ito sa ating comment box.